Buenos dias, damas y caballeros. In his recent commentary program at the at TV5, former presidential political advisor Ronald Llamas raised the possibility that Bongo will Senator Bongo will challenge Vice President Sara Duterte for the presidential race in 2028. This is an interesting development. Mr. Llamas repeatedly said na may sword of Damocles. Alam naman natin yung sword of Damocles sa Greek mythology, yung sword ito nakahang sa ulo mo. Anytime pwede ito babaksak. Anytime pwede ka matuluyan dahil may sword na sa ulo mo. Pwede ito mahulog sa ulo mo. Nakabitay sa taas na ulo mo. Isang balisong. Good morning. Good morning. Andito pala kayo ulit. Andito. Pero si Ann andon eh. Siya lang, oo. Oo. Nagkuhan ako. Nagla-live. Good morning. So, yan may sword of Damocles si Senator Bongo. So, anytime pwede siya matuluyan doon. Hindi niya binanggit ko ano itong sword of Damocles, pero alam naman natin more than Sara Duterte, kasi batches daw yan na naakusahan sa crime against humanity sa ICC. First batch si Duterte na-aresto na. Second batch na maaresto. Yung 8 na co-conspirators sa EJ case. Ito na nga, second batch, si Bato, Bongo, Vitaliano Aguirre, NBI Chief Geran, Albayalde at iba pa. So anytime pwede sila maaresto. Third batch pa ata si Sara, which can take years pa. Pati sila yung si Leonardo, yung taga INC, yung former Napolcom commissioner. So yan, yun ang sword of Damocles ni Bongo. Yun ang bagay na meron clear and present danger sa kanya na wala kay Sara Duterte. Si Sara Duterte is facing impeachment naman, na pwede siya matanggal sa pwesto at banned for public office na. Ito sa Bongo, may posibilidad talagang baka maaresto na ito within the coming years. Maybe this year, maybe next year, or maybe after 2028 kung medyo mabagal ang proseso, or somehow tulad ng blinag natin earlier, magkakaroon ng some political arrangement si Bongo sa Marcos administration. Kumbaga, hindi siya arestuhin lang si Bato, arestuhin si Vitaliano Aguirre at iba pa, pero si Bongo i-reserva muna. O baka sabay sila ni Bato, i-reserva muna, pero si Bongo talaga ang target para una bumoto sila for the conviction of Sara sa impeachment, and then second, para si Bongo, kung in case hindi ma-impeach si Sara, si Bongo ang gagamitin ng Marcos administration para ihati
ang boto ni Sara Duterte. So kumaga magkaka-split ang boto ng mga DDS because of Bongo's candidacy. So yan, that is a serious issue happening, serious complications. By the way, yung dinaanan natin dalawa, si Connie na subscriber rin natin, pati asawa niya, si Connie Kuanyan, former presidential secretary ni Gloria Macapagal Arroyo, appointment secretary ni Gloria Macapagal Arroyo. Tapos general yun, general yun, yung neighbor ko dito, general, yung iba dito bilyonaryo pero siya general, ng reserve force. Pagkatapos rin, parang na-serve rin ata sa Napolcom, pero at na-serve rin sa presidential under Arroyo, presidential anti-graft commission. Sila yung gumawa rin ng investigation kay former General Reyes, yung nag-suicide, General Reyes. So yung nag-suicide sa puntot ng tatay niya, dahil under investigation sila, under investigation yung pamilya niya. At good morning. At ipapatawag na yung pamilya niya, so to shield them. Angelo Reyes pala, former chief of staff pa, Angelo Reyes, and defense secretary ata rin. So yun, si Connie, si Ma'am Connie ang nag-imbestiga. Kasabay rin sa Kongreso, Senado I think. Oo. So yun, mga kuha namin dito, marami kami mga VIP rin dito, mga congressman, secretaries, at meron rin malalaking kwan, may-ari ng Boysen ata, Boysen, at saka yung isang ice cream company, Selecta ata, Selecta, bago siya binili ng San Miguel, yung original owner ng Selecta. At gumawa rin sila ng sarili nilang ice cream company after nabili ng San Miguel yung Selecta. So dito sila. Saya lang namatay few years ago. Nagbebenta pa naman yung dito na online sa neighbors lang, yung durian specially made durian flavor. So yan, so this is a serious development kasi nothing to lose si Bongo Kumaga, he was elected in 2025 with 27 votes. 27 votes, di ba sabi ko sa inyo, pwede madudurog si Sara dahil dito sa impeachment trial, lalabas lahat ng dumi niya, yung links sa drugs, sa mga drug lords na nagko-contribute ng pera sa campaign niya, sa mga gambling lords, wetting lords, baka pati sila atong lahat kung ilabas yung bank accounts niya, baka even money coming from China, lalabas lahat yan. So madudurog talaga si Sara. So kung may 32 million SD card supporter siya, SD card mostly, baka tunay dyan mga 15 million lang, 15 million. So kung tunay yung kay Bongo, kasi halos mahirap i-magic, masyado silang marami at masyadong halata kung i-magic pati yung boto ng mga senators.
O sabihin natin, may magic yung boto kay Bongo. Mga 20 million lang talaga, hindi 27 yung kwan niya, numbers niya. Pero pwede natin i-presume kasi nasa opposition siya at nagkaaway-away na sila. Baka hindi na magican yung resulta kasi nasa opposition siya eh. Hindi papayagan nila Marcos yun. So yung 27 votes niya pwede solid yun. Pwede matalo si Sara doon. Kung kay Sara magic vote na 32 million, 5 million na ng difference eh. So pwede talaga may laban. So pwede itong si Bongo kasi good morning, he has never been close to Sara. Pag galit nga itong mga Duterte, lahat ng mga Duterte children galit kay Sara, kay Bongo kasi lalo na si Sara. Dahil ito si Bongo, nung presidente si Duterte, hinaharangan niya ito. Lahat ng meeting kay presidente, nung executive secretary siya, dapat dumaan sa kanya. At hinaharangan niya ito. Kasi siya, loyal siya kay Hanilet Abansay niya. Loyal siya, kaya sabi pa nga mas close pa daw si Duterte kay Bongo at tinuturing niya na parang anak niya kaysa kay kina Sara, diba kalaban pa nga si Duterte at si Sara eh. Parati pa nga sila nag-aaway. Ngayon lang inamin mismo ni Sara na nag-reconcile na sila after nakulong yung tatay kasi walang choice siya lang talaga pwede bumisita. Reconcile sila at nagka one-on-one talk na sila, nagkaintindihan na sila, nagka-forgive and forget na sila. So okay na sila. Pero noon, di ba, kwan sila parati magkasalungat yung mga statements nila, inukontra parati ni Sara. In fact, yung pagtagbo niya as VP, contrary yun sa hangarin ng tatay niya na presidente talaga. Di ba? Muntik na pinatagbo ni Duterte si Bongo. Inanunsyo na nga eh. Si Bongo ang tatakbo presidente. Pero nag-back out si Bongo nung nag-decide si Sara na. And then yun, galit na galit si Duterte dahil nag-slide down si Sara sa VP post. So yan. Kaya pwede talaga this time totohanin na ni Bongo. At syempre baka udyukan pa siya ng mga Marcos president, mga forces close to President Bongbong Marcos kasi mahati niya yung boto ni ng unang DDS. So kung united yung opposition fighting for survival, baka iisa lang ang i-field nila, ipapatagbo nila na kandidato, and then yun, pwede manalo yun. Okay, pwede manalo ang opposition, talo mga DDS, talo si Bongo, talo si Sara kung magkahati ang boto nila. So tulad ng sinabi ko, nothing to lose. Kung manalo as president si Bongo, hindi siya pwede arestuhin ng ICC. Sino mag-implement ng arrest warrant ng Interpol? Kung matalo siya, senator pa rin siya until 2031 kasi 6 years ang term niya. So yun nga, sabi natin, nothing to lose. So we'll be keeping watch on this development kasi it's too early to say kung posible ito, pero marami na tayong mga indikasyon nakikita patungo dito sa sitwasyon na ito o dito sa political scenario na ito. So hanggang dito lang tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.